62 years old, passing the bar. Imagine that! Grabe, mapapaiyak ka talaga. Kasi biruin mo, 62 years old pumasa sa bar exam. Kaya congratulations to attorney Rosula Calacala kasi attorney na siya at 62 years old na hindi siya makapaniwala kasi sa age niya. Kaya panoorin ulit natin yung eksena niya. Sino pong nakapasa, ma'am? Medyo natawa lang ako sa reaction ni journalist, no? Kasi ang akala niya, ang pumasa yung lalaki. Tapos nag-cheer ang mother. Yun pala, ang actual na pumasa ay si mother. Dahil sa kanyang edad na 62 years old, hindi mo talaga aakalain na lalabas ang pangalan niya sa bar exam. Kaya clarify niya sino ang pumasa. So, syempre, ang sabi ni attorney, ako. Tapos, very emotional yung nangyari, pati yung anak niya, emotional na rin. And, syempre, yung journalist, nagulat siya, but then, happy siya kasi alam niyang magiging inspirasyon itong pumasa na 62 years old sa bar exam. At syempre, follow nyo rin ako sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Kaya, basahin natin etong official na sinabi ng Manila Bulletin. So, look. 62-year-old Rosula Calacala from Northeastern College in Isabela Province gets emotional after passing the 2023 bar examinations on her first take. Calacala is one of the 3,812 out of 10,387 takers who passed the bar examination. So, grabe no? Mapapansin mo talaga dito na grabe yung emotions niya. Mapapaiyak ka din, matatouch ka din. Kasi, alam mo yon kung destiny mo talagang pumasa, it's your destiny. At destiny nga niya maging attorney. Kaya congratulations, Attorney Calacala. Alam mo, sa situation ni Attorney Calacala, sigurado ako, meron siyang mga naharap na discouragements o kaya nakarinig siya ng mga negativity. Pero syempre, hindi na niya kailangan pang pakinggan o kaya i-give attention kasi nakaka-bad vibes lang or nakaka-toxic. Ako naman, mismong isa sa mga close friend ko ang nagsabi na dahil daw sa age ko, hindi na daw ako magiging qualified sa mga ina-applyan kong trabaho. As in, close friend ko pa yun, no? So, syempre para sa akin, nagulat ako bakit siya pa, of all people, ang magsasabi niyan sa akin. Sa akin naman, for as long as pwede pa, open pa, nag-a-accept pa sila, and basta buhay pa ako at kaya ko pa, why not, 'di ba? Kaya pansin nyo, di ako masyadong lumalabas kasi nagbabasa din ako, and yung story ni Attorney Calacala, parang isa sa mga nagsisilbing, alam mo yon, hugot ko para ipagpatuloy ko pa rin kung ano yung ginagawa ko ngayon. Ito na yung advice niya para sa mga magte-take ng board exam. So in this news, so basahin natin, 62-year-old woman in tears after passing 2023 bar exams by Joanna Lay Casilaw ng GMA Integrated News. So takers of 2023 bar examinations who were among the 3,812 passers this year could not help but burst into tears at the courtyard of the Supreme Court. One of them was 62-year-old Rosula Calacala, a first-time taker. So first time. And I took the bar. So, the law school for only 4 years. So, first time lahat. And wala akong failing grade. So, I am a working student. So, nag-work siya sa office and then naglolot siya. Tapos, Calacala also advised. Ito na yung advice for future takers of exams against frequent use of cellphones. So, hindi lang sa board. Lahat ng mga nagre-review para sa exams nila. So, wag sila mag-cellphone ng mag-cellphone. Kasi istorbo lang yung cellphone. Honestly, I did not waste my time. Lahat ng oras na spare, lahat ng oras na nakabuka ang aking mata, nagbabasa ako. Tapos, Calacala explained that she was from Northeastern College in Isabela. So, she said her passing the bar should inspire others to take up law. So, syempre, at her age, di ba,
Sino ba naman ang hindi mag-aakala? 62 years old, kayang-kaya pang pumasa ng bar exam. So, why not us, di ba? So, I have already finished my children. So, pinagtapos na niya yung pag-aaral ng kanyang anak. So, I don't have nothing. I don't have anything to do. So, eto, nag-aral ako para to have a spare time. So, I studied in my spare time. At law ang napili niyang i-study. So, dito, kanina, no, na napanood niyo yung clip, sabi niya, anak ko, attorney na ako. OMG. Tapos, hindi ko aakalain kasi matanda na ako. So, yun yung nasabi niya dun sa video kanina, no? Hindi ko inaasahan kasi matanda na ako. I wasn't expecting because of my age. So, umiiyak-iyak siya dun sa video. Yun. So, sabi pa niya, she was offering yung kanyang pagpasa sa board exam sa Lord. So, bale, she is a Baptist na Christian. So, ayan. So, kasi okay na ang mga anak ko, okay na ang mga anak ko, kaya sa Panginoon ko na iaalay ang lahat. Yan. And here, makikita nyo, yes, she is a Baptist, kaya ang dami nagko-congratulate sa kanya. And of course, instant celebrity na si Attorney Rosula Calacala from Isabela. Kaya, congratulations to you. And sana magbigay inspiration siya, lalo na sa mga magte-take, hindi lang bar, sa nursing, sa LET, sa mga engineering, yan. Yung mga lahat ng kukuhan ng exams, pati midwifery, ayan, accountancy, wag mawalan ng pag-asa. Because kahit anong challenge yung parang kinakasangkot mo or hinaharap mo ngayon, isipin mo na lang yung situation ni Attorney Calacala. In my own experience naman, alam nyo, meron din akong upcoming exam sa 15. Kaya siguro, kung napapansin nyo, lagi ako dito sa bahay. And after ng exam, meron na naman ulit akong exam. Siguro i-schedule ko sa by March o kaya by April. So kapag tapos ko na lahat ng mga exam, makakapag hinga na ako ng mas maayos at dire-diretso na ako. Parang work na lang yung aatupagin ko after ng exam. So, ang may expect nyo in the future, siguro later next year, mag-iiba yung environment ko, mag-iiba yung parang may madadagdag sa story time ko sa pagbablog. And basta may malaking pagbabago sa vlogging natin after kong makapasa lahat ng mga exams. Hopefully, positive lahat and nakaka-inspire talaga yung story ni attorney kasi syempre, alam mo yon, despite all the challenges na yung age. So ako din, medyo hindi na as ganun kabilis, ganun ka-alert yung way of thinking ko, perception, understanding, kaysa sa mga newly grads, no, na mas sharp sila. So, that's a challenge also for me, pero kakayanin din. Kaya, sana maging inspiration din si Attorney Calacala sa ating lahat. Regardless kung anong course or kung anong profession yung tinitake mo, for as long as, ayun, itake natin yung advice niya na bawasan natin yung pagsa-cellphone. So, nakarelate din talaga ako dito. So, hopefully, may na-inspire sa vlog na to and sana may natutunan kayo dito. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day.